Ito ang makikita sa San Antonio-San Isidro Road sakop ng Palanas, Masbate na umano'y pinondohan ng Kapitolyo noong 2019 at noong 2022 para sa road rehab at regraveling project na sa kalaunay ipinakonkreto rin ng ibang ahensya. Noong 2019 ang road regravel ang budget 15.9 million pesos at noong 2022 ang road regravel ang budget 23.9 million pesos. Ayon sa mga residente ay parang nasayang lang ang inilaan na pondo na 15.9 million at 23.9 million noong mga nakaraang taon. Question ng mga ito kung bakit di nalang ipinakonkreto ng Kapitolyo ang naturang kalsada gamit ang ganong kalaking pondo. Napag-alaman sa Program of Works ng mga nasabing road regraveling projects ng Kapitolyo noong 2002, dapat ito ay may embankment na 12 pulgada, sa base course na 8 pulgada at base course na 4 na pulgada, na may kabuoang kapal na 24 na pulgada. Dagdag pa rito, batay sa nasabing Program of Works, ang nasabing proyekto ay kulang na lang ang concrete cement, asphalt pavement, sa itaas ng base course ay matatawag na itong road concreting project. Ito na rin ba kaya ang pinuna ng Commission in Audit COA noong taong 2022 sa presenteng administrasyon ng Masbate Provincial Government na hindi sila nakipag-ugnayan sa ibang ahensya tulad ng DPWH, at iba pa upang alamin ang mga nakaprogramang kalsadang para sa road concreting ng mga nasabing ahensya bago pinasok ng Kapitolyo ang kanilang road rehab at regraveling project. Sa halagang 15.9 million at 23.9 million, bakit road rehab at regraveling pa ang iprinoyekto ng Kapitolyo? Ano nga ba ang ipinagkaiba ng road concreting sa road rehab at regraveling pagdating sa implementasyon at maging sa economic usable life ng bawat proyekto? Sundan ng People of Masbate.